So, dito, no, nakita ko tong si Four of Wands at si Devil Reverse. Kumbaga, no, yung dating energy mo dito para bang gusto mo maging okay ang lahat. Ganun yung energy mo before, ano. Pero kasi ngayon, lumalabas dito na mas marunong ka ng lumayo, no? Kapag ramdam mo na hindi na healthy yung sitwasyon, hindi na healthy yung environment, mas marunong ka ng lumayo ngayon. Nakikita nila na hindi ka na basta naghahanap ng approval or validation mula sa ibang tao. Okay? So, dito, no, may intense sa presence mo ngayon. Meron ka ding para bang mas magnetic ka ngayon. Mas nakukuha mo yung attention, Pwede rin, meron napapansin sa side mo ng mga taong nasa paligid mo na para bang ang hirap mo ngayong kontrolin. Lumalabas dito na matapang ka ngayon, no? Kumbaga, iba na yung yung aurahin mo ngayon. Kung before, parang madali kang pagsabihan. Ngayon, hindi ka na ganun, Kapag halimbawa, hindi mo gusto yung sinasabi sa'yo ng tao, nakikipagdebate ka na. Ganun. Kung ano yung tama para sa'yo. Para bang pinaglalaban mo na. So, lumalabas din dito, Ten of Wands upright. At itong si Knight of Pentacles upright. Kung titingnan dito, nakikita ng tao na marami kang kinaya na pagsubok or marami kang binuhat, no? Kahit mabigat yung mga responsibilities mo or mga pinagdaanan mo dito, hindi ka yung bang tipong hindi ka basta bumibigay sa mga pagsubok na yan. Then, mas nakikita nila dito yung pagiging mong seryoso sa mga ginagawa mo. Mas nakikita nila dito na steady ka ngayon. Hindi ka lang basta puro emosyon, or excitement. Hindi ka na ganon. Para bang mas patient ngayon. At mas iniisip mo yung pang long term, okay? Kaysa yung mga yung pang panandalian lang. So, nakikita ka ng tao na to na malaki yung pinagbago mo pamula nung mga naranasan mo itong mga pagsubok na to. So, dito, lumabas itong si Eight of Pentacles at itong si Queen of Reverse dito. Queen of Pentacles Reverse. Ikaw, hindi ka na nagbibigay ng 100% na effort mo. Okay? Lalo na sa lahat ng taong nakakasalamuha mo. Dati kasi, pwedeng ikaw yung before, andun yung pagiging mong puspusan hanggang makatulong, ganyan. Pero ngayon, parang malaki yung pinagbago mo dito. Dati, ikaw yung klase ng tao na pinipilit mong ayusin hanggat maayos pa. Pero ngayon hindi na, para bang marunong ka na magsabi na, hindi na to worth it na ayusin pa, bitawan ko na to. Ganon, para bang before, pwedeng sa halimbawa, ihahambing natin sa connection, Kung before, kung kita mo talaga na kaya pang ayusin, andun yung pagsusumamo mo dun sa tao, andun yung pakikipag-ayos mo sa tao, ganon, para lang maging okay yung connection, Pero ngayon, parang ikaw, nagigi ka ng, wala din naman mangyayari. Hayaan na yan. Hindi na worth it na ipaglaban pa. Parang ganun, parang malaki na yung, yung perspective mo. Para ba nag-iba yung pananaw mo about dun sa tao. Ganyan. So, nakikitaan ko din dito, hindi ka na sobrang available sa lahat. Alam mo yon, hindi ka na sobra ding alagaan pa yung taong importante sa'yo, Para bang ikaw,
before puwede ring ikaw sinosolo mo lahat ng problema 'no, pero ngayon mas ano ka, mas pinoprotektahan mo na lang yung sarili mong energy, yung sarili mong resources. Kasi dito before ano, para bang available ka para tulungan yung tao, available ka para alagaan yung tao, gano'n. Pero ngayon mas ano ka ngayon, eh, para bang natuto ka, puwedeng meron kang experience o naranasan na hindi mo inasahan or hindi mo yung bang tipo na para bang may napagtanto-tanto ka na, "Ala, yung energy na ibubuhos ko sa akin na muna, masyado na akong napapagod, ka-effort, kabibigay." Para bang natuto kang humindi dito, 'no? Ito rin yung isa sa malaki mong pagbabago. Para bang may malaking pagbabago na nangyari sa'yo. Mas visible na yung confidence at positivity mo, no? Excuse me. Kahit ba mayroon kang mga pinagdadaanan, ano? Lumalabas dito na may glow ka pa rin. May happiness pa rin na napapansin sa'yo yung tao ngayon, okay? Kung tutuusin ano, yung iba sa inyo, kita ka ng tao na nagbabago yung takbo ng buhay mo. Para bang nagkakaroon ka ng bagong cycle, okay, na pumapasok dito ngayon. Hindi ka na pareho, hindi ka na tulad ng dati, yung lumang version mo. Iba ka na, ganyan. Then, marunong ka na ditong lumaban kapag kinakailangan. Kung before, oo ka lang ng oo or hindi mo pinagtatanggol yung sarili mo. Ngayon, ano, marunong kang umatras kung kailangan, marunong kang lumaban kung kailangan. Ganon, kumbaga, marunong ka din magkompronta, okay? Ayaw mo na magpaapi, parang ganon. Ayaw mo na manipulate, ganyan. Ayaw mo na magpa-manipulate, ayaw mo nang magpaapi, okay? Ganun yung energy mo dito. Lalaban ako. So, kung titingnan dito, no, meron ka pa rin namang soft dito, soft side mo. Hindi naman nawala yung pagiging mong sentimental dito. Mas control ka lang ngayon, ano. Pero, malaki din yung awakening na nangyari sa'yo dito. Malaki din yung realization na nangyari din sa'yo, no? Para bang nakikita ka dito na may mga bagay kang na-realize tungkol sa sarili mo. May mga tao din nakapaligid sa'yo na nakakapuna noon. The Hangman. Ikaw, marunong kang huminto. I mean ano, para bang tipo ka na marunong kang huminto, marunong ka mag-observe. Hindi ka na basta kumikilos dahil sa emotion mo. Tinitingnan mo muna yung situation bago ka gumawa ng desisyon. Yung iba sa inyo ha, so, lumabas itong emperor. Kung titingnan kasi, ito yung pinakamalakas. Very strong yung boundaries mo ngayon, ano? Mas commanding ka ngayon. Mas independent ka yung dating mo. Hindi ka madaling diktahan or sabihan. Nakikita ng tao yung tapang mo, yung bagong tapang mo dito. Ikaw kasi yung klase ng tao na matapang ka sa mga bagong simula eh. Mas willing kang iwan yung lumang cycle dito. Or mas willing kang talikuran yun at subukan yung mga bagong direksyon. Kahit hindi mo pa alam kung ano ba yung kahihinatnan, kung hindi mo alam yung magiging resulta, mas gusto mo pa yun. Para bang challenge yun para sa'yo. Kasi yung
mga lumang experience or lumang nakaraan. Gusto mo nang kalimutan yun eh. Mas okay pa nga ikaw sa bagong direksyon. Or pwede rin ikaw umaasam-asam ka ng bagong direksyon. Okay? So, lumabas tong Justice at si Page of Pentacles reverse. Ikaw, mas patas ka naman dito sa Justice. Patas kang tumingin. Mas firm ka din. Alam mo kasi kapag tama, ipaglalaban mo. Kapag mali, hindi mo na basta palalagpasin. Alam mo yun? Kumbaga marunong ka ditong humusga. Nakikita ka din ng tao dito na hindi ka na basta-basta na-excite sa maliit na offer or mga empty promises. Para bang mas ano ka, ang tawag dito, mas mapili ka, okay? Sa kung saan mo ilalaan yung oras mo, yung attention mo, ganun. Para bang ang dami mong pinagdaanan sa buhay, no, kung bakit. Iba na yung version mo ngayon. Ang dami mong mga pagsubok na kinaharap. Ganon yung energy mo. Marami kang natutunan, ano. Pwede nga iba sa inyo, malaking tulong din tong mga nangyari sa'yo. Kasi, nagbago ka. Natuto kang ipaglaban yung sarili mo. Pwede yung iba sa inyo, before madali kang yung mga tipong kahit may sinasabi sa'yo, nananahimik ka lang. Ganun. Pero ngayon, talaga nagsasalita ka na. Hanggat kaya. Ganyan. So, sa King of Swords, may mga tao dito na para bang nai-intimidate din sa bagong boundaries mo. Yung sa bagong version mo. Kasi, yung iba sa inyo, mas nagiging ka ngayon prangka. Mas sinasabi mo yung sa loobin mo. Kung before hindi mo sinasabi or kinikimkim mo, parang ngayon sinasabi mo talaga. Kumbaga, yung dati kasi madali kang kausapin or madali kang impluwensyahan, ano. Pero ngayon hindi ka na ganun kadaling kausapin, ano. Kapag sinabi mong ayoko, parang ganun. Ganun. So, lumalabas din dito, ano. May aura ka dito na may ka, mysterious yung datingan. Kaya merong mga tao na hindi nila alam kung ano ba talaga yung nasa sa isip mo, kung ano ba yung ginagawa mo. May mga bagay kasi na hindi mo pinapakita sa iba. Kaya mas nakikurious yung tao sa'yo rito. Okay? Para bang ano kaya sikreto ng taong ito? Ganyan. Ganun yung energy, ano. Para bang nagtatanong yung isip nila kung ano bang meron sa'yo. So, lumabas ang The Empress Upright. Ito yung ending eh. Mas nakikita nila yung value mo ngayon. May pagkano ka, feminine energy or very attractive yung nakikita nila sa'yo. Mas aware ka din kasi sa sarili mong halaga. Parang hindi mo kailangang habulin yung atensyon. Ikaw na mismong napapansin. Kung before parang hindi ka napupuna, hindi ka napapansin ng iba. Ngayon, meron na nakikita ng tao na parang merong pagbabago na nangyayari sa'yo. Yung pinakamalaking pagbabago na lumalabas, yung dati mo kasing version mo, mas mas giving, madaling maapektuhan, madaling mag-effort para sa iba. Pero ngayon kasi, lumalabas, mas strong na yung boundaries mo. Mas selective ka, okay? Kung before, palakaibigan ka, kahit sino, okay, kakausapin ko. Pero ngayon, hindi. Pinipili mo kung sino yung kakausapin mo. Pwede yung iba sa inyo, nakaranas ka din ng betrayal sa kaibigan, betrayal sa kamag-anak, betrayal sa trabaho, mga ganun, or napag-usapan ka na nalaman mo. Kaya parang nangyayari sa'yo, parang wala ka ng tiwala. Para bang selective ka kung sino yung papapasukin mo sa mundo mo. Kaya mas nagiging kang confident din eh, kasi kaya mo naman yung sarili mo, para bang very independent ka na kaya ko kahit walang friends, ganyan.
Okay lang kahit isang kaibigan, basta totoo, ganon. So, may pagkano ka, mysterious yung datingan mo, mas ano ka, aware ka sa value mo, okay? Sa sarili mong value. So, yung interesting kasi dito, meron akong nakikita dito kanina na Four of Wands, ano? Are, naka-reverse siya at itong si Devil upright, okay? Kumbaga dito kayo nagtapos eh. Pero para sa akin ano, yung message kasi dito, yung dati kasing ikaw, naghahanap ng security sa ibang tao, no? Pero ngayon, unti-unting napipilitan ikaw na alamin yung sarili mong halaga. Alam mo yon. Kumbaga ngayon, hindi mo na kailangan yung validation ng iba para ma-secure ka. Or pwede yung iba sa inyo, naghahanap ka talaga ng mga kasama para laging secure ka. Pero ngayon, natuto kang mag-isa, natuto kang suluhin yung problema mo mag-isa. Parang mas nagiging kang matatag sa ngayon. Okay? Yun yung nakikita ko sa'yo. Ayan. So, hanggang dito na lamang po, ano. Thank you for watching. Love and peace.